Mula bata pa lang po yan. Ito, mga estudyante ni Sister Bigyan. Ano yung estudyante mo ba ito? Estudyante ni Nanay Terma. Ayan. Kaya tayo pala dito ngayon, mga kapatid. Welcome natin sa ating pulpito po, si Pastor Will Solera. Ano ba yan? Great faith. Great faith. The Lord Bible Baptist. Good morning po. Ako po muna ay pabati muna po ng happy Thanksgiving po, Church Anniversary po ng simbang ito. Sa pamumuno po ng aking pastor, si Pastor Garcia. Pagkain po Panginoon dahil tayo po ay nagkita-kita na naman. Sabi sa akin na ni Brother Serge, Pastor, miss na kayo. Hindi ko bakit kayo. Buksan po natin ang ating Biblia tayo sa Acts chapter 12. Acts chapter 12, verse number 4 down to 11. Babasahin po natin Acts chapter 12, verse 4 down to 11. Okay, nakikinig na po mga kapatid? Babasahin po natin sabay-sabay. Okay, ready, go? And when he had apprehended him, he put him into prison and delivered him over the rest of the soldiers who keep him, standing after to bring him forth the people. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing the church unto God for him. And when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between two soldiers, bound with chains, and the keeper before the door kept prison. And behold, the angels of the Lord came upon him, and a light shined in the prison. And he smote Peter on the side and raised him up, saying, Arise up quickly. And he changed Peter off from his hand. And the angel said unto him, Gird thyself, and bind thy sandals, as we did. And he said unto him, Cast thy garments about thee, and follow me. And he went on and followed him, and wist not that it was true which was done by the angel, but thought he saw a vision. When they were past the first and the second ward, he came unto the iron gate, and leading up the city, it opened then of his own accord, and then went out and passed up through one straight, and forward with the angel departed for him. Verse 11. And when Peter was come to himself, he said, Now I know, for surely that the Lord sent his angel, and hath delivered me out of the hands of the Herod, and from all the expectation of the people of the Jews. Tayo po sa ating manalangin, Panginoon, kami pinagpasalamat sa napakabuti niyo po sa aming buhay. Salamat po, Father God, sa katapatan niyo po sa simbahan ito. Patuloy na kayo pong gumawa po sa amin, sa ating na po sa mensahe na ating mapakinggan ng Panginoon. Tulungan niyo po yung lingkod, Panginoon, suksinin po ako at gamitin niyo po, may tinig, Panginoon, na manawaan po ng mga anak niyo po ngayon ng mga mensahe spiritual at ito po ay aling ay pamuhay sa aming pananaw po. Wala po kayo magagawa, Panginoon, sa ating buhay kung wala po kayo, Panginoon, kaya tulungan niyo po ako sa oras po ito. Lord, binabalik ko po, mapuling pasalamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magsimpo na po mga kapatid. Ang ating lesson po ngayon ang pamagat ay Is God powerless? Ang Panginoon mo ba ay walang kapangyarihan? Dito po, mayroon pong dalawang karakter dito po sa lesson na ito mga kapatid. Ang pangalan niya, ang unang-unang pong karakter ay si Bing. Pangalan si Bing. Si Bing po ay isang basketball player na sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakaranas ng talo. Parang mas magaling pa kay Michael Jordan. Buong buhay niyo mga kapatid, mga kaibigan, ay talagang bawat laro niya ay palaging panalo. Sino sa atin dito na naranasan mo na natalo ka sa laban?
May ba sa atin dito? Sa mga basketball player? Or panalo palagi? O si Badalini siguro, madalas, panalo. Pero madalas din, natatalo. Diba? At dito po, kung matititin ng mga kapatid, si D ay isang tao na masasabi ko po, mahusay. Napakahusay niya. Mas mahusay pa siya kay Michael Jordan. Talagang nandun po yung pupursige niya, mga kapatid. Pero siya po ay isang taong hindi ligtas. Hindi siya ligtas. One day, na siya po ay nakikinig po ng Bible study, at automatic siya po ay tumanggap sa Panginoon. Ito yung salita. Tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay bilang sarili tagapagligtas. At ang pinakamaganda dito mga kapatid, nadala ni ang kanyang mga kasama sa basketball. Nadala niya sa Panginoon. Tapos every Sunday sila po ay sa church. Talagang maganda. Nandoon yung motivation po ni Ding sa kanyang mga kasama sa basketball. Alam niyo po, ang basketball po hindi naman masama yan eh. Masama ang basketball kapag ito ay ginaganyan mo sa hindi tama. Hello? Kapag Sunday wala ka sa church, tapos nag-basketball ka lang. Mas inuunog pa yung laro kaysa Panginoon mo. Ano po, ito si Ding, talagang enjoy siya mga kapatid. Sabi niya, Lord, salamat kasi nadala ko ang aking mga kasama sa basketball. Lahat kami ay ligtas na. Pero imagine mga kapatid, si Ding, sa laban niya, hindi siya nakakaranas ng talo. One day, nagkaroon po ng opening sa isang lugar na kung saan man ay sila po ay kilala. At ito po ang pananalangin ni Ding kasi siya. Lumuhod siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, tulungan niyo po kami na mas lalong mapanalo namin ang laro nito. Dahil po, hindi siya nananalangin. Pero panalo sila. Panginoon, tulungan niyo po kami sa grupo namin na mananalo kami mas higit pa kaysa dati. Yung po ang prayer, hindi. Imagine mga kapatid, unang-unang laro nila, talo sila. Talo sila eh. At doon, pumapasok sa isipan ni Ding na, ano ito dito? Na ako ay naging Kristiyano. Talo. Pati na aking mga kasama, talo. Nang dati na ako ay naging Kristiyano, nandoon yung pagpupusin, naging isipuhan, nandoon yung talagang murahan, nagmura sila mga kapatid, mga kaibigan. Talagang sila ay nanalo. Pero sabi ng Panginoon, bakit ganito? Pangalawang laro nila, sabi ni Ding, Panginoon, ako po'y talagang luluhod sa harapan niyo. Ako po ay humihingi ng tulong. Panginoon, bigyan niyo po ng kapangyarihan. Panginoon, tulungan niyo po kami kasi talo po kami nakaraan. Mga kapatid, yung pangalawang laro nila, talo pa rin sila. Imagine mga kapatid, ganun po ka-problema ito si Ding na ito. Diba? Yung dating undefeated po sa basketball, walang talo mga kapatid, talaga nandoon yung pagpupursige nila nang siya ay naging Kristiyano. Bakit? Natatalo sila. Dumating na ba sa buhay mo na gano'n? Kaya dito po, sa Acts chapter 12 mga kapatid, ito po yung nagustuhan ko sa verse number 11. Sabi po ito, and when Peter was come to himself, he said, now I know for surely that the Lord had sent his angel and had delivered me out of the hands of Herod and from all the expectation of the people. Kaya dito mga kapatid,
Si Pedro, dumaan siya sa isang sitwasyon na siya po ay kinulong, pinahirapan siya mga kapatid, pero sa huli, ang sabi niya, for I know. Hello? Sabi niya, alam ko na kung bakit ako dumaan sa mga ganitong sitwasyon sa buhay. Para maramdaman ko, para ma-experience ko ang kapangyarihan o ang presensya ng Panginoon sa aking buhay mismo. At alam ko po mga kapatid, siguro sa oras na ito, ramdam na ramdam mo ang presensya ng Panginoon. So din po, panalo siya, pero natatalo siya. Mga kapatid, napakahirap sa buhay sa isang tao na palaging nanalo. Napakahirap po mga kapatid sa isang tao na palaging masagana ang buhay. Napakahirap po sa isang tao mga kapatid na araw-araw umaako ang pagpapala ng Panginoon mga kapatid, mga kaibigan. May nabasa ko isang quotation. Ang sabi niya, bakit po karamihan sa mga Kristiyano kapag pinagpapala ng Panginoon ay nagpapasalamat? Pero niyo po, ang sabi ng mga Kristiyano, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ako ay pinagpapala niya. Ang sabi ng isang motor, mali. Mali po yun. Alam mo bakit? Huwag po natin tingnan kung paano ka pinagpapala ng Panginoon. Tingnan mo kung gaano siya katapat sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Kapag may blessing ka, sasabihin mo, Lord, salamat kasi may blessing mo na siya. Pero salamat kasi po, maayos po ang isinang tanatuwa po ang nakakamdaman. Mali pala yun. Lord, salamat dahil ikaw yan. Ganun ka katapat sa akin. Kaya mga kapatid, sometimes yung ups and downs sa ating buhay, hindi talaga natin totally naiintindihan ng Panginoon bakit ganito sa buhay ko. Na sometimes, nandun yung struggle mga kapatid. Alam niyo po, si Dave, ganun siya. At ang sabi niya, how can we lose when we have claimed the power of God? Paano po matatalo? Bakit ganito? Kiniklaim ko yung kapangyarihan ng Panginoon. Kiniklaim ko, hinihin ko yung wisdom ng Panginoon sa aking buhay. Pero bakit yung talunan ako? Imagine mo yung situation mga kapatid. Kaya ang sabi ni Dane, ito naman. Nag-church naman ako. Nagbibigay naman ako ng offering. Matapat ako sa Panginoon. Pati mga kaibigan ko, dinala ko sa church. Pero sa pagdating sa laro, talo namin. Mga kapatid, isang tao, napakabagong Kristiyano, dating palaging panalo sa basketball, ngayon, 2 beses nakatalo. Ang sabi niya, is my God, powerless God. Ang Panginoon ko ba ay walang kwenta? Kapag ikaw ay hindi pinagpapala ng Panginoon, masasabi mo ba, Lord, bakit itong buhay ko? Miserable. Diba ganun? Madalas na kini-question natin mga kapatid, yung ating kalagayan sa ating buhay. Alam niyo po, paminsan-minsan, kung bakit ganyan ang buhay mo ngayon, dahil sa iyo. Hello? Alam mo bakit hindi ka pinagpapala ng Panginoon? Kasi tamad ka. Hindi pinagpapala ng Panginoon ang isang taong tamad. Pinagpapala ng Panginoon ang isang taong masipag at tapat sa paglilingkod sa Kanya. At ito mga kapatid, si Dave, sabi niya, bakit gano'n? Hindi pa kung bakit ang Panginoon, bakit hindi nga ito tinutulungan? Another character, si Fernando. Si Fernando po, isa po siya sa pinakamayamang tao, businessman. Kumikita siya ng milyones po, linggo-linggo. 5 billion. Binago siya ng Panginoon. Sabi niya, dati hindi ako nagbibigay sa Panginoon. Na ako ay hindi pa Kristiyano, hindi ako matapat sa Kanya. Ngayon, na ako ay binago ng Panginoon,
services sa church, sa fellowship, pati yung ating mga kaibigan, makilala, ay nilagay sa Panginoon. Mga kapatid, napakasagana ng kanyang buhay. Kita nyo, weekly po ay 5 million. Kapatap po ang monthly niya ay 20 million. Sabi niya, Panginoon, ngayon, ibibigay ko na po kung ano yung gusto nyo. Siya po ay nag-offering, mga kapatid. Kahit siya ay naging matapat sa Panginoon, mga kapatid. Ito ang nangyari sa kanyang buhay. Nang siya ay naging Kristiyano, half ng kanyang kayamanan ay nawala. Nawala. At ito sabi niya, nang binasa niya yung Joshua chapter 1, verse 8. Ano ba yung sabi po ng Joshua chapter 1, verse 8? Tingnan natin. Ang sabi po ng Joshua chapter 1, verse 8, mga kapatid. Ito po, this book of the law shall not depart out of my mouth. Napakaganda. But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy ways, what? Ano po? Prosperous. And then thou shalt have good success. Nang nabasa ito ni Fernando, mga kapatid, mga kaibigan, sabi niya, talaga. Pero, bakit? Ano nangyari sa kanya? Panginoon, bakit yan? Ang sabi niyo po, kapag ako ay hindi manapan sa inyo, kapag ako ay masatuloy sa inyo, Panginoon, ang sabi niyo po, maging prosperous ako. Panginoon, maging success ako. Bakit gano'n? Bakit kalahati ng aking kayamanan, Panginoon, ay nawala? Ikaw pa talaga, Panginoon, ay makapangyarihan. Ikaw ba talagang Panginoon ay totoo na Panginoon ng aking buhay? Dito po, ang ating point number 1, mga kapatid, God knows best for you. Alam ng Panginoon kung ano ang pinaka-the best para sa iyo. Kung ano yung gusto mo, baka hindi gusto ng Panginoon. Baka kung gusto mo magtrabaho, baka hindi pakalupan ng Panginoon. Mga kapatid, madalas na pinapangunahan natin ang Panginoon sa ating mga desisyon sa buhay. Kaya, ang gusto ni Ding, manalo. Ang gusto ni Fernando, madagdagan ng kayamanan, mga kapatid, dahil siya ay Kristiyano na. Pero bakit gano'n? Talunan, si Ding, dalawang beses pa. Si Fernando, yung kalahati ng kanyang kayamanan ay nawala. Ang sabi niya, Panginoon, ikaw ba talaga ito to? Alam niyo po, na ako ay nasa ministry. Paminsan-minsan ako po ay nakakapag-isip na parang sabi ko, Lord, parang ayaw ko na mag-preach. Sabi ko kay Father Search kanina. May mga pagkakataon na isip ko na hindi na ako ang pastor. Hindi, maraming pastor na paminsan-minsan ay nangihina din sa Lord. Ano? Kaya ang pastor ko ay tao lang. Kung si Superman ay malakas siya, pero tao siya. Hihina. May panahon, mga kapatid, na kapag po ay nanalangin,
na. Dapat, ang sabi nga ni kanina ni Pastor Boots, sabi niya, dapat mamili po kayo ng pinaka-the best na buhay. Yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Dito po, ang sabi po ng John chapter 15, verse number 5 to 7. John chapter 15, verse 5 to 7. Sabi niya, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Hello? Verse 6. If a man abideth not in me, he is cast forth as the branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they were burned. Verse 7. If ye abide in me, ito po tanda po natin ito. If ye abide in me, and my words abide in you. May condition. If you abide in me. Paminsan-minsan or madalas, bakit hanggang ngayon ay hindi ka pinagpapala ng Panginoon? Bakit hanggang ngayon naging miserable ang buhay mo? Bakit hanggang ngayon mga kapatid sabi mo, Lord, bakit ganito? Matapat naman ako, Panginoon. Ang sabi ng Biblia, if ye abide in me. Ang tanong ko sa iyo, ano ay sumusunod sa iyo? Ito po mayroong isang kwento dito, isang bata. Isang tatay. Ang isang bata, napakaaga, alas 6 ng umaga. Sabi niya sa tatay niya, tatay, pwede mo makahingi ng tsokolate? Sino sa atin ito ang mahingi ng tsokolate? Lahat siguro tayo mahingi, di ba? Sabi ng tatay, dahil yung tatay, siyempre, malamahin ka niyang anak, binigyan niya. Kapatid ito, para sa'yo. Para sa'yo. Anak, kaya ng tsokolate. Tatay, ang sarap ng tsokolate. Nang binigay niyo sa akin, binigyan siya ng kanyang tatay dahil mahal siya ng kanyang tatay. Hello? Diba? Bago pumasok ng hari, ba't yung anak na tumingin pa? Tatay, pwede ba? Ang sarap siya ng tsokolate mo eh. Pwede ba tatay eh? Sabi ng tatay, pag-iisipan niya maigi. Totoo man naman ko itong anak ko na ito. Pero kapag binigyan ko siya ulit, nakakasama sa kanyang physical pangatawan. Sa madaling salita, mga kapatid, mga kaibigan, hindi binigyan ng tatay ng tsokolate yung kanyang anak. Kapag kumain ka ng tsokolate, ito, araw-araw kumain ka ng tsokolate, subukan mo lang. Tingnan nito ang mga sa tawag. Hello? Diba? Pagdating ni tatay, hindi namin galing siya ba? Kahit saan? Yeah, tsokolate, kain na. Kapatid, ilang buwan lang. Ay, wala mo tinatamahan dito, baka mamaya. Hindi masarap kumain ng tsokolate kapag paminsan-minsan lang. Ang masama kung palagi mo siyang binibigyan. Hello? Dahil mahal na mahal ng tatay at kanyang anak, mga kapatid, hindi binigyan. Sa Panginoon yun. Yung gusto mo, pinipilit mo. Yung gusto mo, na ayaw ng Panginoon, pinipilit mo. Ayun mo mga kapatid, kapag pinipilit mo ang Panginoon, nagbibigay siya. Binibigay niya yung gusto mo. Pero mag-iingat ka. Bakit po? Kapag binigay ng Panginoon at kapag pinipilit mo siya at binigay niya sa iyo, handa ka. Kasi sabi ng Panginoon, mga kapatid, Isaiah
Kuan? 55. Verse 6 to 9. Ito po sabi po na Isaiah. Isaiah chapter 55, verse 6 to 9. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Verse 7. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Verse 8. For my thoughts are none. Your ways, my ways, saith the Lord. Verse number 9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ito na. Lumalabas na mga kapatid kung bakit nakalos ko. Sabi ng Panginoon, hindi, mayabang ka. Totoo, panalo ka. Anak ka lang. Puro na ngayon, ito, Kristiyan ka. Sakay na ito, Kristiyan na matuto kang magpakumbaba sa akin. Hello? Huwag na huwag mong gamitin yung sarili mong lakas, yung sarili mong kayamanan, kundi dapat hintayin mo ng Panginoon ang kumilos sa buhay mo. Pwede po mga kapatid. Sabi ko kay Brother Serge, alam mo ba, Brother Serge, parang gusto ko nang sumuko eh. Kasi, kita mo, Thursday para meeting namin, preach ka, pagod na pagod ka. Siyempre, aral, tapos sa trabaho. Kaya kami sa minsan, wala na ako dito kasi may trabaho na ako eh, na extra job. Tapos for meeting namin, 7:30 to 8:30, aral, bago mag-per meeting. After ng Sabado naman, visitation sa umaga. Tapos sa hapon, may pupunta, may nalakarin. Just hirap na. Mga kapatid. Pero isa lang ang nagbibigay sa akin ng lakas, si Pastor Boots. Kapag naalala ko siya, mga kapatid, sabi ko, ako 10 taon pa lang sa ministry. Ang aking pastor, 30 na mahigit. Pero hanggang ganyan, tumatay pa sa mundo dito. Tapos susuko ako. Yung mga kapatid, dito po, ang sabi ng Panginoon, huwag kang susuko, pastor. Tingnan mo yung mga pastor sa itaas, kung bakit sila napapatuloy, kung bakit sila pinagpapala, dahil sinusunod nila ang kalooban ng Panginoon. Kaya ang sabi ko dito, His ways are higher than our ways. Tayo po'y mananalangin, ng Panginoon, salamat po sa mensahe nito. Patuloy na kayo pong gumawa po sa ating kalit natin. Tulungan niyo po ang simbang ito, pati na po ang bawat isa. Nawa po, Panginoon, huwag niyo pong hayangan na ang aming kalooban po, ang siyang masunod po, Panginoon, kundi ang kalooban niyo po ang bagsang ito. Patuloy po kayong gumawa, Panginoon, sa oras nito. Salamat po, Ama. Pinupuri po namin kayo, pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.